Ma'am, siyempre, kas iti daduma, ado dagiti nagdalanan, challenges, trials ko tayo. Kaya't mimit ma'am nga amwen no kas ano anya dagiti nagdalanam sakbay mo nga nagunod daytoy pagiging tapwan ngem sakbay mo nga sungbatan daytoy. Ayan mo iti tatamam ken kumusta ka? Daktoy Dupax del Sir, and okay lang mat. Oo. So, adda nga, kumusta ma'am? Ato'y examination mo? Kumusta iti examination iti geodetic licensure examination? Sobrang hirap po, pero nakayanan naman po. Oo. So, idi agis eskwela ka ma'am. Kumusta ma'am iti kunatay nga dayti garon academic mo? Si ba dyan may isang nga tao nga maibagang nga you're into academic. Adyo talaga kunatay nga agad-adal nga nasaya at isot ga po na nga nagunod tayo dito yung pagiging top 1 sa geodetic ma'am. Oh, yes po, ever since po. Oh. Ever since high school po. Mhm. Yes ma'am, mabalin mo ba kami nga istoryaan no kas ano mat iti nagdalanam kayo ba ay nasa sabi na natin na nasa mahirap na pamilya ken kas ano nga inggatang iti pamilyam iti panag-eskwela. Mabalin nyo bang nga ikan na kami iti kwentuhan nyo kami kung ano po ang story ng iyong buhay ma'am Hanami. Nakatira lang po kami sa ano ma'am, sa ay nung ah, lumaki po ako sa Santa Fe, Barakbak, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Medyo ano lang po yung pamumuhay namin. Katamtaman lang po, hindi po mahirap, hindi rin po sobrang mayaman. Yung parents ko po, nag, sari-sari store lang po yung ano po namin. Tapos yung father ko po is na-stroke po kaya hindi po nakayanan ng ilang years din po na paaralin ako. Pero thankfully po meron po akong mga aunties, titas, uncles na tumutulong sa akin. Nung high school po ako, medyo okay pa lang naman po yung ano namin, yung pamumuhay po namin. Nung nag-college na po ako, yun po, nag-apply po ako ng scholarships para po makatulong din po sa mga parents ko na makapagtapos din po ako ng pag-aaral po. uh Yes, ma'am. So, ano to, nung may scholar ka, and Ah, ano po bang trabaho ng tatay mo, ma'am? Ngayon po, wala po siyang trabaho kasi hindi po siya makapaglakad ng maayos kasi yun po na-stroke po siya. Yes, ma'am. Nang dahil po nung nag-aral ka po ba nung na-stroke yung papa mo at ano po ang naging ito po ba ay isang dahilan para nagpursige ka na mag-aral, ma'am? Opo, yun po yung, hindi man po yun yung main reason kasi madami pa naman pong mga reason, pero yun po yung isa sa mga reasons para gusto kong, gusto ko po talagang makapagtapos ng pag-aaral. Mhm. During iti panagadal mo ma, no iti panag-review mo, iti geodetic engineer's licensure examination, nag-enroll ka po ba sa isang review center or self-review ma'am, iti naramid mo? Nag-review center po sa Review Innovations sa Sampaloc, Manila po. Mhm. And then, kumusta naman ma'am ang pagre-review natin? Ada nga, may baga tayo ba nga, ano to? Kasi yung mga iba, ada nga may sakadagiti factor nga saan da nga makapaspasa is because some of their friend in rin da iti apan da iti dadu mga lugar apan agpasar which is in fact iti dapat aramidin da kat ag-review. During iti panag-review ma'am, wala namang ibagaten nga nang disturbo iti panag-review. Wala naman po kasi sobrang focus ko po. Monday to Sabado nag-aaral po po. Tapos Linggo din nag-aaral pero
Siyempre po, kailangan din po natin umattend sa church para mag-pray and magpasalamat sa Panginoon at mag-ask ng help and mercy sa Kanya. So, yun lang po yung parang pahinga ko po. And syempre, sa gabi po, yun, wala naman po masyadong distractions. Talagang nag-focus lang po and self-discipline, yun po yung ko, Yes, ginawa. ma'am. Bilang isang nakapasa sa board exam ng Geodetic Engineering, gaano kahirap ang mag-review sa nakuha niyo pong kurso, ma'am? Lahat naman po ng sobrang hirap. Sobrang hirap po ng pagre-review. Kasi in fact po nung nagre-review po ako sa Review Innovation, lahat po ng mga eval exams ko po hindi ko naman po masyadong napa-perfect or sobrang baba ng mga scores ko. Tapos nung exam po, unexpected po lahat ng mga lumabas. Although yung mga iba po is lumabas na natutunan po sa review center, yung mga iba po talaga is unexpected. Kaya yun po, mahirap po. Mhm. Sobrang hirap po. Yes, ma'am. If you were to rate etong difficulty ng exam po ninyo, from 1 to 10, ano pong may bibigay po natin na rate, ma'am? 8/10 po. Ayan. Siyempre, during your school, from elementary, high school, and college, and even sa pagre-review, sino po ang nagsilbing inspirasyon po ninyo para talagang you have faith na gusto mong pumasa, ma'am? Siyempre po, unang-una, my parents po. Sila po talaga yung main inspiration ko. Mhm. Yes, ma'am. So, oo. May mga iba ngayon na nakikinig sa atin, mga kabombo natin. Siyempre, every year naman talagang merong geodetic engineers licensure examination. Ano po ang sekreto? Well, hindi na magiging sekreto ng ma'am, kasi sasabihin mo na, ayan. Ano po yung sekreto po ninyo na pumasa kayo? Hindi lang pumasa, ma'am, naging rank 1 or top 1 ka pa po. Ano po yung encouragement or pwede po ninyong tips para sa ating mga estudyante na kumuha rin ng geodetic engineer? So, ano pong maipapayo po ninyo sa kanila, ma'am? Go ahead, ma'am. Yung number 1 po is discipline over motivation po. Yun po yung natutunan ko sa Review Innovation. Talagang masasabi ko po na yung motivation po is it only lasts for a minute or an hour. Tapos pag wala na yung motivation na yun, parang wala ka ng drive to study. So, kailangan mo lang talaga ng discipline. Kahit na wala kang motivation, pero kung disiplinado ka sa pag-aaral, mag-aaral at mag-aaral ka pa rin. It's kahit na walang motivation, kahit na hirap ka na, as long as disiplinado ka sa pag-aaral, mapupush through mo kahit na hirap ka na. And another thing is to focus. Delay your gratifications. Mag-focus ka lang sa pag-aaral, sa pagre-review. Kasi kahit magtiis ka din, kahit na hirap ka na, after ng review mo, after mong makapasa, masusuklian lahat ng paghihirap mo. Yes, ma'am. Ngayon po na nakapasa kayo dito sa exam na to, ano pong balak natin in the future or ano pong susunod nating hakbang kung pwede po namin malaman, ma'am? Wala pa po akong certain idea in my mind po. Pero gusto ko pong mag-apply sa mining industry. Yun lang po. Mhm.
Yes, ma'am. Sabi mo kanina, scholar ka. Ano pong scholar ito? And mahirap po ba maghanap ng scholar? Kasi kaya ako natatanong ito. May mga iba kasi na gustong mag-enroll or pumunta sa or mag-study agadal ngay. Pero lack of financial isuda. So, sika ba ma'am? Kas anong naala dating scholar mo? Narigat ba? Kasi tapno ma-inspire mit dagitoy kabombotay ng runa dagitoy kunaten nga nakurapay itong mga mahihirap na gaya natin nga tapno agbirok nga iti scholar. Ikaw po ba anong effort ang ginawa po ninyo? Madami naman pong mga scholarships basta mag-ask lang po sa, lalo-lalo na sa provincial government. Pumunta lang po sa PSD, mag-ask po doon, as long as may slot po sila, bibigyan naman po sila ng opportunity to apply for scholarships. Meron din po sa mga, sa Invest po kasi meron pong scholarship, yung mga CHED po, gano'n, TES, tap, tapos, yung tumulong po sa akin para maka-apply sa Sagut scholarship ay mga relatives po, and yun po. Yes, ma'am. So, nabalitaan ko din na sa inyong probinsya, may ordinansa po yata na kapag nag-rank 1 ka or nag-top 1, may ibibigay sa iyo, ma'am. Can you please tell us this one? Kasi, syempre, sa mga iba, wala pong ganito. Ano po ba itong tinanggap po natin para malaman ng ating mga kabombo? Yun po yung cash incentives for top-notchers, especially yung top 1 po. Hindi ko pa po alam yun nung una. Pero nalaman ko lang po nung lumabas na yung result kasi may mga nag-message sa akin. Ordinance po to ng provincial government ng Nueva Vizcaya, in which na lahat, yung magta-top 1 po ay makaka-receive ng 200,000 pesos. Yun lang po yung alam ko dun, sir. Yes po. Sa ngayon, ma'am, natanggap po ba natin? And syempre, anong reaction pala before this one? Ano pala ang reaction ng mga magulang mo, ma'am, nung nalaman nila na nakapasa po kayo? Sobrang saya po nila. Hindi rin po nila ma-express yung emotions nila. Gaya ko po, ganun din po sila. Yes, ma'am. Matagal po ba nating pinag-pray ito na hindi lang pumasa bagkus maging top 1? I would say yes po. Wow, what a faith. Yes, ma'am. Yes. What a faith na talagang grinant ni Lord itong faith mo na magiging top 1. So, matry nga. Bombo Mariel. Ayan. Kaya nga. Oo. At saka yung sinabi niya kanina na talaga ibinuhos niya yung oras niya sa pagre-review. Bumibensyo kaya hindi parang alam din ni Lord, di ba? Na yun ang binuhos niyang oras kaya binigay ni Lord ang kanyang hiniling. Yes, ma'am. Itong 200,000 pesos, natanggap po ba natin? Or may nakaschedule po? Na still processing pa lang po yung mga requirements. So, baka next week po. Ayan. So, Makapagpasa na po ng requirements. ayan. So, congratulations, ma'am. Kasi, syempre, pride ito ng John sa Nueva Vizcaya. Pride ka na naging rank 1, top 1 sa genetic licensure examination nationwide. So, hopefully, may pupuntahan ka na or etong gusto mong puntahan na pagtrabuhan nga ko natayo at dakuman iti mining industry dito kasi dyan sa Nueva Vizcaya, Bombo Mariel, adagamin dagiti actually madami kung natin ma'am Hana. Yes. Oo. Yes. Marami namang mga dyan, mga mining industry, so hopefully talagang yung kukuha sa'yo sana sabihin nating
mabayadan ka. Iti talagang mabayadan para kanya. Ayan ma'am, last message mo, adabay ti kayat mo nga i-shout out, mensahen, kasi iti sumagmamano nga pasat dita Nueva Vizcaya, mabaabot mo lang iti Bombo Radio Baguio, baka dati kayat mo nga i-shout out when no ikan iti mensahe. Go ahead ma'am. Shout out po sa pamilya ko, my mother's side and my father's side, kay Jefferson Baroga po, and sa mga relatives ko po, kay Ate Diana Dimel, sobra po yung tulong po ng pamilya niya. Tapos, ang message ko lang po sa mga mag-take po ng board exam is to start as early as you can po. Mm, kung isipin nyo po na matagal pa yung board exam nyo, dyan po kayo nagkakamali kasi madami po kayong aaralin. Sobrang daming aaralin na to the point na hindi yun kaya ng 4 months lang or 6 months. Yung inaral nyo po ng 4 years or 5 years, aaralin nyo po ng 4 months lang or 6 months. Siyempre, isipin nyo po yun, hindi po talaga kaya ng oras nyo. Kaya start as early as you can po and focus, trust God, and mag-pray lang po kayo palagi. Yun lang. Thank you. Ayan ako kasi Bombo Mariel and Ma'am Hana, may difficulty ako itong tinatawag nilang dyscalculia. Nabanggit mo kanina ma'am, ilang buwan ka po naghanda or nag-review itong licensure examination na to? Simula po nung January 2024 po, nag-start na po ako ng mag-refresh po ng ilang mga subjects, gaya ng po ng civil code, and nag-start na rin po akong mag-memorize ng math formulas. And of course po, sinat ko po yung mind ko, yung mindset po na kaya ko pong ipasa tong board exam na to. Wow. Hopefully, ma-adapt ko itong mga sinabi mo kanina, mga sekreto mo para siyempre magtapon na Bombo Mariel, no? Daman dagiti board exam nga. Pwede yan kung may tiyaga, Bombo Benjo. Oo, tama. Ayan, Taga so, lang po. yes ma'am, baka dapat tiket mo nga ibaga. Last mensahe ko na tayo. Wala na po. Ayan. So, thank you ma'am, iti opportunity. I know you are very busy and maraming time. It's a privilege na ma-interview ka and malaman po kung ano po itong pinagdaanan nyo before nyo po nagunod dito yung pagiging rank 1 mo, iti genetic engineers licensure examination.